Happy New Year and welcome sa atong mensahe at patuloy po tayong mag-aral sa Matthew 17 verse 14 to 21. Ito po ang storya kung saan after na nagpakita ang Panginoong Jesus, ang kanyang glory, ang Shekinah glory, siya ay nagniningning doon sa Mountain of Transfiguration, ay bumaba na ang mga disciples doon sa realidad, doon sa valley, at doon na-meet nila ang realidad ng tunay na buhay. No? So ang title po ng mensahe natin ay 2026 Everyday Jesus. No, mali po yung nasulat ko dyan, pero 2026, ito po ang direction natin ngayong 2026. Ang ma-enjoy natin si Jesus araw-araw, hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing Monday o Bible study, but everyday Jesus. Kaya sabihin natin sa katabi natin o sa mga members natin, everyday Jesus. No? Mga igsoon, dito sa Matthew 17, nakita nato ang klarong hulagway sa Christian life. Yung kinabuhi ba sa Christian? Dito sa ibabaw sa bukid, ang tulo, si Peter, si James, o si John, ang mga disciples ay nakita ang gloria sa Ginoo, kanang iyang nagningning ang kanyang muka, no? Ang Shekinah glory, nakita nila si Jesus, ang kanyang presensya ng Panginoon. At natuwa sila at na-bless sila, no? Ngunit pagkapanaog nila sa bukid, human sa mga experience, sa mga conference, sa maganda na word of God, no? Nawala ang gloria sa Ginoo, yung kanyang kahayag, kay nakita naman nila ang katotohanan, no? Sa ilang ginaatubang nga realidad na adito, na-meet nila ang isa ka bata nga gina-demon possess, na isa ka amahan nga naghilak para sa iyang mga problema, sa iyang pamilya, sa iyang bata, na bisan pa ang mga disciples dili makapahawa sa mga inaalihan ng demonyo, so wala rin pod sila power, no? Mga igsuon, mao kani ang realidad sa kinabuhi sa Kristiyano pod, na magdayig-dayig ta pagsimba, natay kalimpay, mulukso-lukso ta, pero pag ubot nato sa Monday, sa realidad sa atong kinabuhi, na unsa may ato nga tinuod nga pagtuo, di ba? So kini ang nahitabo, unsa may lesson nga ato makuha diri sa mga disciples, no? Number 1 point, ang Sunday Gloria o ang Gloria nga atong nakita, no? Kanang tuwing Domingo ba, ganahan ta nga magsimba, maminaw sa pulong sa Ginoo, pero ang ato kaaway si Satanas, kay minsan ganahan pud siya nga makadawat ta og grasya sa Ginoo, pero pag nahuman ta magsimba, paglabas nato sa pertahan sa simbahan, balik na pud ta sa ato nga kinabuhi, no? So kini ang realidad, no, mga estudyante, no? So nag-worship, nag-ampo, nagdaig, pero unsa may nahitabo pag human sa pagdomingo, pag Sunday, nawala na ang presensya sa Ginoo, no? So maayo at gana pod nga naatay simba, kailangan talaga magsimba tayo, kay kung wala tay pagsimba tuwing linggo, unsa may atong kuptan nga promise sa Ginoo, di ba? Wala. Pero kung magsimba ta tuwing Sunday, no, nata makakuha ta og paglaom sa Ginoo, makakuha ta og pulong nga pwede natong kuptan para magpalig-on sa atong kinabuhi, no, sa atong life, sa atong buhay Kristiyano. Paano pa kung dili ta magsimba? Mawala na gyud ang atong kusog, nawala na pud ang atong paglaom, no?
So, ang Sunday Gloria o ang Sunday worship ay napakahalaga, no? Yung mga prayer meeting, yung mga retreat, yung mga training nato, mahalaga yan na mag-attend tag Bible study kay dito man ta makakuha og a reminder sa ato sa Ginoo, no? Mapahinduman ta sa Ginoo. Pero dili mahuman nga mag-attend rata sa pag-worship na magkanta rata, mag makatanggap kita og grasya sa pulong sa Ginoo kay ang gloria sa Ginoo, ang iyang ang ang presensya sa Ginoo dili mahuman tuwing Domingo lamang kay kini ay preparasyon nato sa tinuod na katapusan o destinasyon. Unsa man ang dinasyon nato? Ang destinasyon nato didto sa adlaw-adlaw natong kinabuhi, no? Dili lang Sunday worshiper lang tayo, no? Hindi lang tuwing nagsisimba lang tayo tuwing Sunday yung tinatawag na Shekinah glory. Maganda na we receive a lot of grace tuwing linggo. Shekinah glory, it's a Hebrew word na nandun ang presensya ng Panginoon. Pero dili na human ang pagsimba tuwing Domingo. Kay ang number 2 ay ang Monday realidad, no? Kini ang kapanatagan sa ato kinabuhi, no? Human na ang mga disciples didto sa Mountain of Transfiguration, didto gites sa Ginoo ang ilang tunay gyud nga pagtuo, no? Alam niyo mga igsoon, ang bundok, kadalasan sa bundok wala masyadong puno, di ba? Sa mga pinakamataas na tuktok, walang punong tumutubo doon. San tumutubo ang malalaking puno? Sa baba, 'di ba? So ganun din tayo. Saan tutubo ang ating pananampalataya? Sa atong realidad, sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi, no? Pag abot sa Monday, didto mates ang atong pagtuo sa atong trabaho, no? Naana dito ang mga problema, naana dito ang mga tentasyon, naana ang atong responsibilidad sa atong pamilya, sa atong anak. Kana mates ang totoo natong pagtuo, dito gyud ang totoo nato nga battle, no? Dili lang tuwing Sunday, dili lang tuwing may conference, no? Sama sa mga disciples, nag-atubang sila og problema sa mga pamilya pod, financial, espiritual, at sa mga kalibutanong mga kinahanglanon, no? Kay alangan di ta makaon, alangan di ta magtrabaho sa may paabuto nato kung di ta maghago, di ba? So pero usahay sama nila mapakyas man ta, no? Naaman tay limitasyon. Dili tungod kay wala tay Dios, na tay Ginoo nga ginasaligan. Kundi tungod kay nagsalig man ta sa atong kaugalingon na kusog, no? Huna-huna. Kana ang problema, natay pagtuo sa Ginoo, kilala nato siya nga gamhanan sa tanan, pero pag naabot na gyud ang mga problema at limitasyon, mapakyas man ta at muhimo man ta og sarili natong mga pamamaraan. Kini ang problema, kaya ingon ni Jesus, "O faithless generation, na unsa man mo? Nganong di man mo magtuo?" Ingon ni Jesus sa kanyang mga disciples nga, "Hanggang kanus ako muuban kaninyo nga di kayo makapalaya sa mga demonyo." Nga dili pa ni first time sa mga disciples magpalaya sa demonyo. Kay ang problema nato, no? Ang problema, magbuot man ta sa ato kaugalingon nga pamaagi, no? Pero dili ka na ang gusto sa Ginoo. Ang ingon sa Ginoo, no? Magtuo ta sa iya. Amen? Kanang ang pagtuo dili ra nang magtuo ta nga patipod ko sa Ginoo na naapod ko'y Ginoo, dili ana. Ang ibig sabihin na nagtuo ka sa Ginoo, kanang 100% nga nakadepende gyud ka sa iya. Kanang imong mga kinahanglan, kanang mga problema, mga realidad, ampo na nimo sa iya, nga nagtuo ka
nga bisag pa sa mga problema abot kisan sa kapakyasan naagyud ang gahom o kamay sa Ginoo nga mohilok, no? Yun ang ibig sabihin na naa kay pagtuo, nagadepende gyud ka sa plano sa Ginoo, dili sa ato nga sarili. Kay minsan maano man tayo kanang ma-discourage kay murag di natuman ang ato nga plano, di ba? Pero kung naa gyud kay total dependent sa Ginoo, bisag pa sa mga mistakes nato, naagyapon ang provision sa Ginoo, naagyapon ang iyang gugma, ang proteksyon sa Ginoo, kana man say maayo nga plano sa atong kinabuhi. Amen. So mga igsuon padayon ta sa pagtuo sa Ginoo nga tinuod yun 100%, dili 50-50, dili 60-40, kundi 100%. Number 3, everyday Jesus, no? Dili ra sa Domingo, dili ra pagmandik, adlaw-adlaw, araw-araw gyud, no? Nga mga buhi ta nga naay pagtuo sa Ginoo. Kamusta pa ang ato nga prayer life? Kamusta pa ang meditation nato sa pulong sa Ginoo? Naa pa ba tay desire nga magbukas og atong Bible karong tuiga? I pray na magkaroon tayo ng system ng pagbabasa ng Bible. Kaya every week magsisend po ako ng Bible reading scripture para ngayong taon mahuman nato bisag New Testament ra, no? Makapagbasa kita 1 chapter per week or per day, isa ka chapter, isa ka day na ma-meditate nato kanang ma-share pud nato ang atong natun-an. Amen. So sama ingon ni Jesus, murag usa ka mustard seed, no? Mostasa, alam niyo ba yung mostasa? Dili ka ng mostasa kanang labanos nga atong ginakaon, dili ana. Ang mostasa nga ginaingon dere kanang mostasa nga ng yellow ba kanang ginabutang sa burger, no? Ingon ni Jesus, kagamay sa inyong pagtuo, murag gamay sa mustasa. Pero ingon sa Ginoo sa ilaha, no? Bisag gamay ang inyong nga pagtuo, no? Bisag gamay ang inyong pagtulo katulad ng isang mustasa, no? Kaya ninyong ma-move bisan pa ang bundok, no? Ang bundok nagrepresent na sa problema nga dako. Ang bundok nagrepresent na sa nga imposible nga bagay. Murag pwede ba nga malipat ang bundok? Nakita ko diyan sa Surigao, maraming may bundok, no? Pero tinatapyas yan, no? Ginagawang quarry or ginagawang minimina, no? Pero imposible na malipat ang bundok sa kabilang lugar, no? Ang ibig sabihin niyan, ang bagay na imposible pwedeng maging posible kung naatay pagtuo, no? Ang pagtuo nga dili sa gamay kundi pagtuo nga naibuhi, no? Ang gamay nga mustasa nga butil, kung tinuod siya nga naa siya'y buhi, kung buhi siya unsa may mahitabo, mutubo man na, no? Gamay pero buhi pero mutubo. So kana pod ang atong pagtuo sa Ginoo. Bisag gamay ra pero kung naay buhi, naay pagtuo kay Jesus, unsay mahitabo, magtubo adlaw-adlaw. Ang problema, paano tutubo ang isang halaman kung hindi dinidiligan? Kung walay tubig, walay magandang lupa, no? Diha sa Wao na ay mga farmer diha, dagag mga prutas, kay gana man ang lupa na may ulan, no? Kana pud ang kinabuhi sa ato. Gusto nato nga magtubo ang atong pagtuo pero dili ta magpray, dili ta magbasa, dili ta mag-attend og training, di ba? So kung gusto nato magtubo ang atong pagtuo sa Ginoo nga maka-move ta og mountain, ibig sabihin ang mga problema ma-overcome nato karong tuiga 2026, dili sa emosyonal na pagtuo lang, dili lang tuwing Domingo nga pagtuo, kundi everyday faith with everyday Jesus, no? Yan ang ato slogan karong 2026, no? Ipaabot nato sa atong mga member nga ngayong 2026, it's a year of everyday Jesus, no? Kini ang atong direction. Paano ba nato ma-enjoy si Jesus everyday?
no? Bilang personal, bilang pastor, bilang isang worker, paano ko ba ma-enjoy si Jesus every day, no? So through meditation sa pulong sa Ginoo. Ingon ni Jesus, nothing is impossible, no? Walay imposible. Unsa may imposible nga dili mahimo sa Ginoo? Utang nga dako, mga sala nga dili ma-solve. Unsa may imposible nga dili masolbal sa atong mga problema, idulog nato sa pag-ampo. Amen? Ang prayer kini dili ra ni program nga i-memorize nato, but prayer kini 100% nga gadepende gyud ta sa Ginoo. We humble ourselves sa iyaha at ingon nato, Lord, ang mga tao nagaampo, no, na nagpi-pray, unsa may ilang pagtuo, Lord, dili nako ni kaya kung wala ka. Dili nako ni kaya pero kaya nimo. Amen? So kung dili ta magampo, dili ta magpray, dili nato kinahanglan si Jesus. Kung walay pag-ampo, wala pod power. No, wala pod tay, we are powerless. Kaya schedule nato ang atong day nga naatay pag-ampo sa Ginoo. Amen? Conclusion, year of application kani mga igsoon this year, ayaw lang pagpuyo tuwing Sunday, no? Ayaw lang humana nga okay na makasimba na. Ang tinuod nga pagsimba, magpadayon sa atong balay, sa atong eskwelahan, sa atong trabaho. Amen? Number 2, atubanga ang imong realidad uban sa imong pagtuo, no? Kanang mga problema nga realidad, no? Pagbangon nato sa Monday ay patay kapoy na gyud, o murag pag Monday murag wala na gyud power. Atubanga na naay pagtuo. Amen? Ayaw likayi kanang valley o kanang realidad sa imong kinabuhi, kay didto matubo ang imong pagtuo sa mga realidad sa kinabuhi. Number 3, pilia ang everyday Jesus sa imong desisyon. Lord, unsa akong mga problema sa akong relasyon, no? Sa mga bagay, sa mga kalibutanon, no? Lord, sa among balay, ikaw gyud Ginoo ang magplaster sa tanan sa among mga kinahanglan, sa trabaho, everyday sa atong kinabuhi. Amen? Busa karong 2026 ang ako pag-ampo sa tanang atong member, paabot nato kini nga dili lang kita mulig-on nga nindot ang simba, no? Kundi mulig-on kita nga ang si Kristo ang sentro sa ato nga adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen? So, Sunday glory, Monday reality, everyday Jesus, para sa glory sa Ginoo. Amen? So, God bless you. Everyday Jesus.